Magandang araw mga boss. Welcome po sa panibagong episode ng Boss Kita Podcast. Ang podcast na ito ay nagbibigay ng malinaw at kapaki-pakinabang na impormasyon para sa ating mga motorista at sa lahat ng mga gumagamit ng ating kalsada. Ako po ang inyong lingkod, Colonel Busita. Sa episode natin ngayon, pag-uusapan po natin ang napakahalagang usapin na madalas itanong ng ating mga kababayan. Una, paano i-convert ang foreign driver's license ng mga OFW at balikbayan? Ikalawa, bakit dapat iwasan ang mga picture sa paligid ng LTO? Ikatlo, ano ang demerit point system at paano ito nakakaapekto sa inyong mga lisensya? Kung kayo po ay motorista, may balak bumili ng sasakyan, OFW, o simpleng gustong maging mas maalam sa batas, trapiko at transportasyon, para sa inyo ang episode na ito. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire, katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. Foreign driver's license ng OFW. Paano i-convert sa Philippine driver's license? Marami po tayong mga kapatid na OFW at balikbayan na nagtatanong, Colonel Busita, may driver's license po ako sa ibang bansa. Pwede ko po ba itong ipa-convert dito sa Pilipinas? Ang sagot po diyan ay oo, basta't valid ang inyong foreign driver's license at kompleto ang inyong requirements. Ang layunin po ng conversion ng ating foreign driver's license ay para legal tayong makapagmaneho dito sa ating bansa. Hindi na po kayo kailangang magsimula pa sa lahat ng mga requirements na kapareho para sa student permit at iba pa. Ngayon, sino po ba ang maaaring magpa-convert ng foreign driver's license? Halimbawa po, OFW tayo at tayo ay magbabakasyon ng may katagalan sa ating bansa dahil ang ating foreign driver's license ay magagamit lamang ng 90 days or 3 months, kinakailangan po magpa-convert tayo ng driver's license. Qualified po tayo, lalong-lalo na kung tayo po ay babalik pa sa ibang bansa at maaaring ma-expire itong ating sinasabing foreign driver's license. Para pagbalik po natin sa ibang bansa, mayroon pa tayong qualification na magagamit kung tayo ay mag-a-apply uli bilang driver sa ibang bansa. Ano naman ang mga pangunahing requirements kung tayo ay magpapakonvert ng foreign driver's license? Una, siyempre, valid ang ating lisensya sa ibang bansa. Ikalawa, of course, meron tayong passport. Dito sa passport, makikita kung kailan tayo umalis at kung kailan tayo bumalik dito sa ating bansa. Ikatlo, visa o entry documents na magpapatunay ng inyong legal na pagpasok o pagbalik dito sa ating bansa. At ikaapat po, medical certificate mula sa accredited clinic ng LTO. Paalala naman sa mga kapatid nating OFWs na mayroong foreign driver's license. Tiyakin po ninyo na hindi mag-expired ito. Dahil kapag nag-expired ito at bumalik kayo sa ating bansa at kailangan ninyong magpa-convert o magkaroon ng lisensya muli dito sa Pilipinas, malaki po ang magiging problema ninyo. Hindi po valid ang expired foreign driver's license. At kung kayo naman po ay makaranas ng problema patungkol dito sa inyong conversion ng driver's license o ang pagre-renew ninyo ng lisensya dito sa ating bansa, iwasan po ninyo na makipag-usap o magpatulong sa fixers. Bakit po? Marami na po ang nagka-problema. Ano yon? Dati maayos naman ang kanilang lisensya pero nagtiwala sa fixer. Nagulat na lamang nila pagkalipas ng ilang mga taon at sila ay nagkaroon ng violation. Kapag nahuli,
fake ang kanilang driver's license. Anong malaking problema dito? Imagine, maayos naman ang lisensya mo. Pero nung magre-renew ka, nagtiwala ka sa Pixers, nako, malaking problema yan. Yan po ay isang basihan para ma-revoke ang inyong lisensya at hindi na kayo pagkalooban nito ng LTO. Kaya ulitin ko po, iwasan po ninyo ang Pixers. Kung may problema, nandito po kami. Handang tumulong sa inyo. Bukas ang aming opisina, 24 oras, araw-araw. Our SAP hotlines, 0917-678-2016. 0920-960-1999. Nandito po kami para maglingkod at tumulong sa inyo libre. Walang pinipili, walang kinikilingan. Basta tama, kampi-kampi po tayo. Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire. Katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. Pixel sa paligid ng LTO, shortcut na pwedeng magdulot ng malaking problema. Isa sa mga matagal ng problema sa ating sistema ay ang presensya ng mga pixel. Kahit paulit-ulit na ipinagbabawal at binabalaan ng mga otoridad ang mga kapatid nating motorista, mayroon pa ring nabibiktima ng mga pixels. Paano ba kumilos ang mga pixel? Karaniwan po, lalapitan ka at mag-o-offer ng serbisyo o madaling proseso. Sasabihin sa'yo, mapapabilis nila ang proseso. At may iba pang nangangako na makakakuha ka ng lisensya kahit hindi ka na dumaan sa tamang proseso o kahit hindi ka pumasa sa mga kinakailangang examinations o practical driving tests. Ngunit, tandaan po ninyo, kapag may taong nagsasabing kaya niyang lampasan ang proseso kapalit ng pera, malaking red flag po yan. Bakit marami pa rin nabibiktima? Dahil gusto ng ilan ng mabilisang proseso. May iba namang hindi alam ang tamang requirements, kaya umaasa sa Pixel. Pero ang katotohanan, mas mahal pa ang binabayaran nila kaysa legal na proseso. At higit po sa pera, mas malaking problema na hindi na tayo magkakaroon pa ng lisensya na napakahalaga para sa pang-araw-araw nating hanap buhay, lalo na po kung tayo ay may pamilya. Kaya naman, sikapin po natin na huwag tayong mabiktima at magtiwala sa mga pixels na nasa paligid ng LTO. Lilinawin ko po, kapag nagpaloko tayo o dumulog tayo sa mga pixels, maaaring humantong ito sa mas malaking problema. Ano po yon? Kanselasyon ng ating lisensya at hindi na tayo pagkakalooban pa nito ng LTO. Paalala, kaya kung may lumalapit sa inyong pixel, iwasan na lamang ninyo at huwag magpaloko. Banggitin ko lamang po sa inyo na sana ay huwag ninyong danasin din ang katulad ng dinanas nila. Mayroong lisensya, nung magre-renew, lumapit at nabiktima ng pixel habang ginagamit niya ang kanyang lisensya. At syempre, minsan hindi na iwasan natin ang paglabag sa traffic rules and regulations. Nahuli siya ng LTO at doon po na-discover na fake ang kanyang lisensya. Dahil dito, nahirapan po kami at hindi ko na siya natulungan pa dahil paano natin ipagtatanggol kung talaga namang fake ang kanyang lisensya. Napakasakit po na dati mayroon siyang lisensya na maayos pero dahil sa pixel, dahil nagtiwala siya, lumaki ang problema at hindi namin po siya natulungan. Sana wag po ninyong danasin yan dahil paulit-ulit ko pong sinasabi, kami po ay narito para maghandog at ipagtanggol kayo. Pero kung mali kayo, wala po kaming magagawa dahil ang ating pamantayan, basta tama, kampi-kampi tayo. Tandaan po ninyo mga kapatid, ang shortcut ngayon, maaaring maging malaking problema bukas. Kung legal kang motorista, legal din dapat ang iyong lisensya.
Ang Boss Kita Podcast ay hatid sa inyo ng aming kapartner, ang Cylon Tire, katuwang sa paghatid ng mga napapanahon, makabuluhan at kapaki-pakinabang na usapin para sa bawat motorista. Kilala sa kalidad, tibay at maaasahang performance, ang Cylon Tire ay patuloy na nagbibigay ng kumpiyansa at kaligtasan sa bawat biyahe ng mga motorista. Bilang katuwang ng Boss Kita Podcast, suportado nila ang paghahatid ng mahalagang impormasyon at mga napapanahong usapin upang makatulong sa pagbuo ng mas ligtas at mas responsableng komunidad sa kalsada. Cylon Tire, maaasahang kasama sa bawat biyahe. Simula nung magsundalo po ako hanggang ngayon, tinuring ko na ako ay public servant. At bilang public servant, kayong lahat mas nakakataas po sa akin. Itong Maka-Pilipino Project. Ito po ay napapanahon ngayon dahil sa mga hindi nakakaalam, diretsahan tayo. Mahihirapang umusad ang ating ekonomiya kung wala ang mga jeepney drivers and tricycle drivers. Alam nyo, minsan, kung sino pa yung malaki ang kapakinabangan, sila pa ang parang naiiwanan. At napakabuti naman at nandyan ang Sea Oil na talagang kinikilala at sumusuporta sa proyekto ng Tangere. Kaya sa mga kapatid naming drivers, nandito po ang Tangere, nandito ang Sea Oil, at nandito kami, kakampi po ninyo at kinikilala ang inyong kabayanihan. Pag-usapan naman po natin ang ipinatutupad ng LTO na Republic Act 10930. Maganda po ang Republic Act 10930 at may dalawang layunin lamang ang author nito. Una, magkaloob ng 10-year validity sa mga drivers na may lisensya at hindi nagkaroon ng violation o paglabag sa loob ng 5 taon. At ang ikalawa naman po, patawan ng kaukulang kaso at parusa ang kawani ng LTO at driver na iligal na napagkalooban ng lisensya. Ano ang problema na dinadanas ng maraming drivers sa pagpapatupad ng batas na ito? Sa lumabas po na Implementing Rules and Regulations, IRR, ng batas na ito, nagpapataw ng demerits ang LTO sa bawat violation ng driver, kabilang ang mga violations kapag nahuli ng pulis o ng enforcers ng lokal na pamahalaan na inireport sa LTO. Ang malaking problema po na nagdudulot ng malaking perwisyo sa mga drivers at sa kanilang pamilya. Ilan sa mga ito ang sumusunod. Una, hindi iniutos ng Republic Act 10930 na magpataw ng demerits ang LTO at mag-revoke ng lisensya kapag umabot ng 40 demerits ang violations ng driver. Noong nasa Kongreso pa po tayo, 19 Congress, nagsumiti po tayo ng House Resolution para maripaso at mabago ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act 10930. Ang problema lamang po, hindi ito nabigyan ng pansin sa Kongreso. Sumulat din po tayo sa Department of Transportation, DOTR, pero wala ding naging magandang tugon dito. Kaya ang nangyayari na lamang po ngayon, paisa-isa nating tinutulungan ang mga kapatid nating drivers na nabibiktima ng pagpapatupad ng batas na ito. Maliban po sa sinasabi nating hindi iniutos ng batas ang pagpapataw ng LTO ng demerits at pag-revoke ng lisensya, ano ang mga problema sa pagpapatupad ng batas na ito? Alam nating lahat, maraming pulis at mga enforcers ang hindi marunong magpatupad ng batas. Dahil dito, kawaawa ang kanilang mga nabibiktima na nahuhuli at napapatawan ng demerits. Ano ang ilang mga mali na panghuhuli ng mga pulis at enforcers na ating sinasabi? Una, unauthorized muffler, katulad ng naganap na problema sa Cebu
marami ang nahuli ng enforcers ng LTO Cebu na sinasabing unauthorized mufflers dahil nagpalit lamang ng muffler ang mga ito. Patunay po na mali ang kanilang mga ginawang panguhuli, ipinatigil po ng LTO Chief ASEC Marcos B. Lacanilao ang nakasanayan nilang maling panguhuli sa mga kapatid nating riders. Hindi pa po tayo tapos sa usaping yan. Bagamat ipinatigil nila ang mali nilang panguhuli, kawaawa naman po ang kanilang mga nabiktima. Kaya po, itong usaping ito ay babalikan natin. Maaring hindi ngayon dahil wala tayong sapat na resources at oras, pero titiyakin po natin, babalikan pa po natin yan. Auxiliary lights ng motorsiklo. Marami na rin po ang nahuli ng pulis at enforcers dahil hindi nila talastas ang tamang pagpapatupad nito. At ang ikatlo, expired ORCR. Maraming pulis, maraming enforcers, kabilang ang enforcers ng LTO, na nakakalungkot na marami sa kanila hindi marunong mag-interpret ng rehistro ng sasakyan. No plate or unauthorized improvised plate. Alam naman po nating lahat, matagal ng problema yan sa parte ng LTO. Pero marami tayong mga kapatid na riders ang nahuli at napatawan ng malaking halaga ng multa, 5,000 pesos. Katulad po nila, hindi nila kasalanan pero napatawan sila ng demerits. Sa LTO mismo, may mga problema sa pagpapatupad ng Republic Act 10930. Ano po ang ilan sa mga ito? Una, expired ORCR ng bus o ng truck. Hindi tama na pinapatawan nila ng demerits ang mga driver nito. Ikalawa, fake ORCR ng bus o ng truck. Walang alam dito ang mga drivers pero pinapatawan sila ng LTO ng demerits dito. Ikatlo, overloading truck. Hindi kontrolado ng truck driver kapag overloaded ang kanilang truck katulad ng mga cargo na nanggagaling pa sa port o pier ng Maynila. Ikaapat, defective accessories. Ikalima, expired franchise. Ikaanim, fake plate ng bus o ng truck. Unauthorized improvised plates, out of route o kolorom na bus. Walang kakayahan ang mga driver ng bus para tanggihan ang kanilang operation officer kapag sinabihan sila kung saan sila babiyahe. Ano naman po ang mga violations sa tunay na paglabag ng mga kapatid nating drivers? Ang halimbawa niyan, beating the red light, disregarding traffic sign, expired driver's license, reckless driving, at iba pa na violations na talagang ginawa ng kapatid nating driver. Yan po ang mga halimbawa na hindi natin pwedeng ipagtanggol ang mga kapatid nating drivers o riders dahil tunay silang may paglabag at hindi natin pwedeng questionin ang ahensya ng LTO. Katulad po ng aking unang nabanggit, dahil hindi nabigyan ng Kongreso at ng Department of Transportation ng kaukulang pansin ang ating idinulog sa kanila, tinutulungan na lamang po natin ang ating mga kapatid na drivers na nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas na ito. Nagpapail po tayo ng contest sa LTO at dahil tama ang ating dinudulog sa kanila, na hindi dapat patawan ng demerits ang mga drivers sa violation na hindi nila kasalanan, pinapaboran po ng liderato ng LTO ang ating mga tinutulungang kapatid na drivers. Ganun pa man, hindi pa rin po maganda na ganito ang dinadanas ng mga kapatid nating drivers na nagdudusa dahil sa kasalanan at mali ng iba. Kaya naman po, ipinapayo natin sa ating mga kapatid na drivers, lalo na sa mga truck drivers, bus drivers, at driver ng mga pampublikong sasakyan. Alamin ninyo sa LTO kung ano ang mga violations na pinatawan kayo ng demerit points at idudulog agad natin ito sa kanila para tanggalin ang demerits sa mga violations na hindi dapat ipataw sa inyo. Mga kapatid, maging matatag lamang po tayo at umasa na may tamang panahon na maitatama rin natin ang mali sa sistema na nagpapahirap sa mga kapatid nating drivers, sa mga kapatid nating riders at sa inyong pamilya. Kaya naman po, ipinapaalala natin sa mga kinaukulan, huwag po ninyong sayangin ang panahon na kayo ay nasa posisyon. Alalahanin po natin, tayong lahat ay may hangganan. Sana po, ang mga mali na ginagawa ng ating mga kasama at mga mali na ginawa ng mga nauna sa atin, kung may pagkakataon, itama po natin ito
para naman maramdaman ng ating mga kababayan, lalo na po ng mga maliit na manggagawa, na kayo ay tunay na public servant at hindi pabigat sa kanilang buhay at sa buhay ng kanilang pamilya. Marami po tayong nakikita at nababasa sa social media. Iba't ibang karahasan, pang-abuso at pagpatay. Kaya naman mga kapatid, ipinapayo ko po sa inyo, ipagtiwala natin ang ating nag-iisang buhay sa Diyos. Maniwala po kayo, tunay na may Diyos at maliligtas kayo. Magiging magaling ang inyong kaisipan, magiging magaling ang inyong pakiramdam at maliligtas po kayo sa sitwasyon na nalalagay sa peligro ang inyong buhay. Mga boss, maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsama sa ating episode ngayon. Sana ay nakatulong ang ating talakayan upang mas maging maalam, responsable at disiplinadong motorista tayong lahat. Kung kayo po ay mayroong mga katanungan o paksang nais nating pag-usapan sa mga susunod na episode, mag-comment lamang po kayo sa ating social media pages. Ako po si Colonel Busita. Laging tandaan, ang batas ay para sa lahat. Ang kaligtasan ay responsibilidad ng bawat isa. Hanggang sa susunod na episode ng Boss Kita Podcast. Mabuhay po tayong lahat na ligtas at mapayapa. God bless us all.